Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, please welcome po sa channel po natin. Ako po si Melissa and today is Capricorn and this is Tawas number 8 and June 10, 2026, no, sorry for that, no. So sa ngayon po guys, no, isang mahalagang pagkakataon po sa akin na makasama ko kayo ulit. Maraming salamat po sa lagi na pong nakaantabay po natin ng mga clients po, no, na sa mga tao po na nakaabang po sa ating tawas. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, sir, and hello po sa lahat po ng nasa ibang bansa po na lagi po nakatangkilik po sa akin. Anyway, I'm Melissa po, no, and tawagin lang po ninyo akong Ate Mel. And before that, gusto ko lang pong ipapaalam po sa lahat na ang Capricorn po is hindi po lahat po sa inyo ay may sakit, no? So, please bear with me. Kung nandito ka man po sa akin, so lagi na po akong merong tinatawag po niya na dasal or orasyon, no? And itong orasyon na to, bigyan ko lang kayo ng kunting kaalaman po na galing po siya sa libro po ng Torbatos, no? Na kung saan inaalagaan po niya po ang kalihim-lihiman po ng ating nature, no? And gusto ko pong i-share po sa inyo kasi alam ko po na marami po sa atin ang sabihin po natin na hindi po maganda po ang pakiramdam after all po na nagpagamot na po kayo, no? Nagpagamot na kayo, pumunta na po kayo sa doktor, may mga gamot na po kayong iniinom, no? Ang sa akin naman po is like, maybe this time siguro mas maganda siguro kung i-offer natin ang ating sarili sa ating Diyos, no? And ang Diyos mo, Diyos ko is kahit sabihin po natin na magkaisa lang, pero meron po talaga kayong tinatawag po na Ama or reason out or sa inyo po yun nanggagaling kung ano po ang reason niyo bakit po kayo nandito po sa ating mundo. And sa ngayon, maybe this time po nagkakilala tayo, no? Maybe sabihin sa iyo na, yeah, dahil nga po sa tinatago po natin kalihim-lihiman, no, na kung tutuusin. And ito po pwede din po natin gamitin siya as in sumbalik para po sa mga tao po na may gawa or para po sa mga entity po na pumasok po sa ating kapwa-tao. Okay, let's begin, no? So, sa lahat po na nandito po ngayon, please welcome. And tabi ko lang po itong tinatawag po natin na cellphone dito po sa atin. Please bear with me. So, sa lahat po ng Capricorn, sana nandito po kayo sa akin. And if ever did, please po, no, offer po natin ang ating sarili. Diyos amang makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa biyayang binigay mo sa amin. Basbasan mo po ang mga katagang ito na sinasambit ko, nawa po bigyan mo po ng lakas. Bibatsak po sa kasak salvame, cross patal santi benedicti, matamitam, mikamakam, makmamitam maim pumaim, Hesus Kristo dominium nostrum igusum salvame. Mahal na Ama, turbatos at aldar ang mga pana ng mga masasama, alisin po sa aking isipan, puso, kaluluwa. O Diyos ko, tabangi ako, krus sa lakitasan sa langit, tiwis bilta, bibo igusum, hero batalya, salvame. So, para sa akin, actually, marami po akong dala, no? And gusto ko po kasi ang dasal o sabihin po natin na dasal po ng Torbatos at Ardar, no, kung saan mas nakikilala mo pang mabuti ang iyong sarili, no, para po kahit papaano po alam mo kung sino po ang tatawagin mo. Now, marami po sa atin na tinatawag po nating sekta or tinatawag po nating dogmatic. Ngayon, ang gusto ko lang po sa inyo na nakikinig po sa akin, no, please po, like, alamin mo talaga kung sino ka, kung ano ka. And although parehas lang tayo, pero dito, sa buong katotohanan yan is hindi lahat magkatulad, no? And dahil siyempre kung ang alam mo ay hindi ko alam, ang alam ko ay hindi mo alam, no? And hindi ibig sabihin po na sa amin, ang talbos po ng kamoting kahoy is masama po sa amin pero hindi po sa taga Bicol. And lalo pong magiging pagkain po sa ibang bayan. Pero sa ibang lugar po, maaaring para lang po ito sa animal, no? Maaaring pwede po itong magkakaroon po ng lason po ang ating katawan. Pero sa iba po talaga is gamot po ito, no? So marami tayong alam po ng mga kagamitan or sabihin po natin ng mga gamot na natural pero lason po siya sa atin. Parehas lang po yan na hindi everything is the same. Depende yun sa paniniwala mo, no? Kung ang paniniwala mo is ganito na, din ganito na, hindi rin masasabi namin na mali ka
no, kasi tama ka din po, depende po sa yung kung saan ka po nagmula, kung saan ka po nanggaling. So, tama man ang sinabi ni Jesus na mahalin po natin ang kapwa po natin, lalo na po pagdating po natin sa kaaway siya, no? And mas maganda kung alamin natin kung bakit po siya nagagalit. And naturally po na sa akin po bilang manggagamot, pag tinitingnan ko dito, makikita ko dito kung bakit po siya ganon. Bakit po siya ganon po ang paniniwala niya. So mas maganda po kung magdasal po tayo na linawan po ang ating isip, no? Para po kahit papaano po magkaroon ka ng idea kung sino siya, sino ka, no? And maging magaan po ang buhay po natin ba. So I use also this one. Actually, this is an healing device, no? And ito ang ginagamit ko sa pagtatawas kasabay po ng ating Lenormand na itim. Tingnan natin kung ano po nangyari po sa inyo. Tama na po ang dada, no? Baka po mamaya tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo. Sorry guys ha, no? Sorry po, sorry. And marami na po yata akong sinabi na ang gusto ko po is diretso po tayo sa ating Capricorn reading, no? Tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo. So Capricorn, tingnan natin kung ano po nangyari sa inyo ngayon, and paunti-unti ko pong ipapaliwanag sa inyo ang bawat card po natin, no? Kung saan po siya nakatugma o saan po siya nakalagay. So dito, makikita po nyo na meron po akong 6. Di po ba? So meron po akong 6 dyan na kung tatawagin po natin, ito po yung pinaka main essence or pinaka-ulam po natin dito sa ating reading ngayon. And ang bida po natin is Capricorn. So kung aalisin ko dyan ang 4 na yan, makikita po ninyo na inalis ko po ang 4 na elemento. Or sa labas po ng ating psyche. Ito po yung pinaka-psyche po ng tinatawag po natin na Capricorn. No? Kung aalisin ko din po ang 4, maiiwan po itong tinatawag po natin na spirit or tinatawag natin na pinaka-essence po ng card reading or kung ano po ang pinaka-sitwasyon po ng Capricorn po sa ngayon. No? So eto guys, no, makikita ko dito po na sa buong psyche po ng Capricorn na maganda po ang isip niya, no? Kumbaga sa akin parang very hopeful siya, yung naniniwala siya na ganito, ganyan, no? And kaso lang po sa kasalukuyan po, medyo meron po siyang something like na nagagalit or sabi na iniisip po talaga about po sa katawan niya kasi po magkatabi po yan. And pag-iisipin po niya, alam niyo po kung bakit? Kasi nga po is like marami na po kasi tayong tinatawag po natin na pinapaniwalaan, no? Ito na po yung iba-ibang klaseng sikta, ibang-ibang klaseng relihiyon, ito ganito, ganyan, pero actually wala po siyang tumutugma doon. And kahit anong gawin po natin, actually natatawan po ang isang Capricorn, no? And kung ibabalik natin po ngayon dito, makikita po natin kung ano po talaga nangyari po sa kanya. Kumbaga sa akin, si Capricorn po ngayon, marami siyang, sabi ko nga sa inyo, meron po siyang pinapaniwalaan. Ito po yung tinatawag niyang conscious mind. Naniniwala po siya, meron siyang sinusundan, meron siyang inner world ba, meron siyang tinitingnan po talaga. Kaso lang po, sa labas po niyan, no, sa sitwasyon po niya ngayon, parang nagkaroon po kasi siya ng problema po sa katawan. Like sabihin po natin na nagkaroon po siya ng hika, nagkaroon po siya ng problema po sa kanyang lalamunan, na para bang nagkaroon din siya ng medyo tubig sa likod, masakit po ang likod niya. And dito naman po sa atin sa pangalawa is like, abnormal po si dugo niya, no? Parang sa akin ngayon na panahon po talaga na magulo, makikita ko po talaga na nag-aaway po yung dalawang parte po ng ating katawan is all iron. Ang isa po actually is puti, ang isa po is pula. No, mas natatalo po ang pula, ibig sabihin yan, bumababa po ang inyong pulang dugo. No, and pag sabihin po natin bumaba po ang pulang dugo ninyo, kasi po may nararamdaman po kayo. And ito po ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo niyo, masakit yung paa niyo, medyo malabo ang paningin, ditong legs niyo parang nawalan po siya ng lakas, no. And alam niyo ba kung bakit? Kasi nga po, may mga tao po na, kumbaga, yung gusto nilang kunin yung lakas mo. Gusto nilang ariin po yung kung anong meron ka, gusto nilang sa iyo yun. Sa kanila yun, no? Guys, dito guys, mas nakikita ko talaga dito na may mga nilalang po dito na kung anong meron ka, gusto nilang kunin.
gusto nilang ariin kung ikaw po ang nagkaroon ng idea na ganito, ganyan, pero gusto nilang sabihin na gusto nilang agawin yun, paalis po sa'yo, no? Ito ang dahilan kung bakit kumokontra ka. And kumokontra ka parang na nagagalit ka ng hindi mo alam, no? Kasi nga po, dahil nga po doon sa, ang akala mo lang kasi sa katawan mo is like, parang bakit lagi na lang po ako nagkakasakit. But dito po sa card po natin, dahil ako po ang tumitingin, no? Pwedeng sabihin po natin na ibang tao tumitingin sa inyo. Makikita po dito na dahil po ito sa tinatawag po natin na katawan mo na ubusan po siya ng lakas o sometimes po sa kalikasan, no? And parang marami na po kasi ang nagagalit kasi parang wala ng puwang yung tinatawag po natin na mga kahoy, no? Walang puwang na po sa mundo po natin itong tahanan po ng mga diwata, no? And ito po ang dahilan kung bakit po ang isa galit sa mga tao, yung ikaw yung ikaw mismo na si Capricorn galit ka po sa mga tao, pero galit ka din po sa mga diwata kasi parehas na po yung magiging ano nila. Mostly talaga, ikaw po yung nasasaktan, no? And may nakita po ako ditong mga sakit-sakit sa katawan, like sakit, kate-kate sa katawan, sa likod, lalo na po sa paa. No, ito po yung nakikita ko dito guys, pero hindi naman siguro in person po talaga na ano, pero more on tumataas yung sugar mo, no, and then may mga rashes ka po, and ito ang dahilan kung bakit yung nag-aalburuto ka ba, no. Tingnan natin sa nakaraan mo, ano, Capricorn. Kasi sorry po ha, kasi grabe na po yung ano po ng lindol ngayon, no. So, dito naman, tingnan natin yung nakaraan ni Capricorn. Minsan po talaga pong nagkakaroon siya ng problema sa kanyang DNA. Pwedeng sabihin po natin na ang kanyang tinatawag natin na, alam niyo yung spinal column po niya, nagkakaroon po dito po din ito ng problema. Pero dito sa nakaraan ni Capricorn, very good po, no? Meron siyang hinihintay po, no, 6 of Vows, no, clearance, no, meron po siyang manggagamot. Okay naman ho ang manggagamot niya. Di ko masabi na ano, parang sabihin natin na kasama din po ng pamilya niya. O ibig sabihin po siya, pamilya po siya ng lahat po ng mga manggagamot. So, may alam po siya sa tinatawag po natin na astral kasi dito po kasi pamilya po niya is manggagamot. Kung dito naman titignan natin, meron po din ditong manggagamot po na ancestor, mga nilalang po nung panahon po doon na mga manggagamot din. And ito po yung tumutulong po sa kanya. Dito naman, sabihin po natin, meron kang tinatrabaho, meron kang wino-work, nag-iisip ka po talaga magkakaroon ka ng hanap buhay, magkakaroon ka ng trabaho, meron kang hinihintay. Kalang po kung minsan delay po siya, no? Parang nakuha kasi si mind mo, no, nang hindi mo alam. Dito naman kasi guys, hindi ko nakikita kung may gumagawa sa iyo or something. Nakikita ko lang dito na part ka po ng pamilya mo, no? And dito kasi pagtatanong ko, parang may gumagawa sa iyo o sabihin natin na meron kang aspeto sa buhay mo na gusto mong lumipat po ng bahay, gusto mong kumuha ka ng sarili mong bahay, no? Mayroon kang sariling sasakyan para po sa pamilya mo, no? Ito yung nakikita ko dito, no? And in the future naman, kung titingnan po natin, no, paghaluin po natin para kahit papaano may idea tayo sa all reading po ni Capricorn. Si Capricorn ngayon, wala akong masyadong makitang sakit dito guys, no. Ang ganda po ng reading mo ng future. Pero sabihin ko sa inyo na mayroon siyang sakit pero hindi siya ganun kagrabe. Although parang sa ibang bansa ba yung infusion po ng blood, like mababa po ang kanyang potassium, mababa po ang kanyang pulang dugo kasi nga po meron siyang nararamdaman na pangangate. Pwedeng hindi po siya nakatulog pero hindi po naka-indicate dito. Maaari talaga pong meron po siyang mga sugat-sugat sa paa na hindi po siya gumagaling dahil nga po tumataas po siya sugar niya. Now in the future, parang dito kasi ang nararamdaman ni Capricorn ngayon is puro astral lang. Hindi siya masyadong nag-aano sa ating katawan, no? Parang sa isip lang ba, no? Pwede ko makita dito guys po na may mga tao kasi po na inggit sa'yo. Di ko alam kung ito po ba is gusto mong magkaroon po ng sarili mong lupa
no? Pwede po, no? And kaya lang po may humaharang po sa iyo dito, no? And kung sakali pong may lupa ka, parang may nakarating po diyan sa inyo na mag-asawa po sila na actually yung isa naman is hindi siya maano ba, hindi siya parang hindi siya babae, hindi din po siya lalaki, no? So, pwedeng sabihin natin bakla, tomboy, pero may asawa na siya, no? Dito naman, may babae dito na kumbaga actually this card actually is a negative one. Puwedeng sabihin po natin na ikaw po 'no, kung pagsusundan ko 'yan, although galit na galit ka ngayon sa katawan mo, sa sakit mo, like, lagi iniisip mo na lagi na lang po ikaw nagkakasakit, pero that in the last time is may naghihintay sa'yo. Puwedeng sabihin natin na nag-asawa ka na or mag-aasawa ka na or sabihin po natin na may mag-asawa sa iyo na gusto din nila yung kung anong meron ka. Like sasabihin natin na sasakyan, gusto rin nila. Gusto mo ng lupa, gusto rin nila. No? Hindi sila makapag-isip ng sa sarili po nila. Actually, this person is not a very good one. No? Pwedeng sabihin po natin na kakibat mo siya, kasama mo siya, pero more on, pwedeng sabihin natin na sa psyche mo lamang. No? Pero kung sa psyche mo lamang, no, ito kasing pamilyang to, itong mag-asawang to is like parang gustong-gusto lang po nila na yung happy go happy lang ba, no? Yung parang lagi lang po silang nag-iinom, yun po ang gusto niya. Yung lagi lang nag-iinom, laging nag-aano. And kung minsan dito, punong-puno ka din po ng mga chismis, no, na pinipilit mo pong pabayaan, pinipilit mong talikuran. Andito na rin po yung tinatawag po natin na bungo, mga kalansay po na dinadasalan po nila, no. So, i-clarify ko lang po ha. May mag-asawa ho dito na kumbaga sa akin naninira din ng puri nyo. And ang mag-asawang ito actually, itong lalo na pagdating sa babae na parang masama ugali niya ba, na lagi po siyang nagbibitaw po ng mga chismis and ikaw lang po talaga ang naiisip niya. O somehow ikaw ba ito Capricorn? Kasi dito kasi is future mo. Pero makikita ko talaga dito na ito labas siya sa'yo. No? Pero sa isip ko na pwedeng asawang mo, pwedeng ikaw, babae ka man o lalaki ka man, na kumbaga kuminsan, kung may mag-iinom, magyaya man sa iyo, mag-inom, parang ayaw mo na ba? No? Parang gusto mo na nga po magbago kasi nga po lagi ka pong may sakit. And dito naman sa isip mo kasi, is like parang parang pag nalalasing ka, hindi ka makakagalaw, no? Tumataas po ang uric acid mo and nagkakaroon ka po ng UTI. Kung dito lang, basihan po natin itong tinatawag po natin na laman po ng iyong reading. Pero kung pagdikitin ko na po itong labas, ito na, nagkakaroon na po ng chaos po ang card ninyo. Kasi, alam mo ba na, itong mga tao kasi, pakialamera ba, yung parang lagi nilang tinitingnan ko anong meron ka. Lagi nilang inaano kung hindi sila makapag-isip. Like, kung gusto mo ng kanin, gusto din nila ng kanin. Kung gusto mo ng ganito, gusto din nila ng ganito. Diba? Kung sa Bisaya pa, kung dito ngayon sa amin na Bicolano, or sa Bicolano pa, sawong-sawong. No? Sawong-sawong sana ang mga ito. Pero kung titingnan ko si Capricorn, wala naman siyang problema eh. No? And ang iniisip niya po, yung pamilya niya, bakit siya nagkakaroon ng sakit or bakit siya nagkakasakit-sakit, ang pamilya niya, paano na? Pero kung sakit lang din talaga ang pag-usapan guys, no, magkaroon po kayo ng infusion yan. O sabihin po natin na iwasan mo kasi po ang sobrang pagkain, no, kasi po tumataas po sugar nyo. Pero ito naman kasi, pwede mo siyang harapin, pwede mo ring harapin ito, harapin mo yung ubo mo, harapin mo yung sipon mo, no. Pero dito guys, okay ang puso mo, no. Ang sa akin lang sa kasalukuyan, parang maybe in the future parang magkaroon ka po ng ganito ganyan kasi nga po parang sinakop ka na po ng tinatawag po natin na problema sa dugo. And si sugar, si infusion, so mababa, mataas ang dugo mo, may mga rashes ka po, no. And then in the future po parang tumataas ang UTI mo, tumataas yung tinatawag po natin na uric acid. Pero pag samahin ko po talaga ito, talaga pong parang hindi maganda yung psyche nyo. No, parang hindi siya maganda. Kasi sabihin ko sa inyo, although sabihin po natin na ang result niya is very good, sabihin po natin na ang mga kapitbahay mo, parang ganun, yung kung nasaan ka ngayon, kung halimbawa nasa ibang bansa ka, yung mga tao po sa bahay mo, sa Pilipinas mo, parang lubog po sila alam mo na yung mga tao ngayon, di ba? Konting ano lang, inuman agad, no? Konting ano lang is like,
nagsasaya ka agad, no? Ito yung nakikita ko sa inyo, no? So, tingnan natin kung ano nangyari sa inyo, guys, no? Sa ating Lenormand, tingnan natin kung na paano kayo kasi dito, kahit ako nga po is like medyo medyo hindi nagkatugma-tugma po ang ating card. Pwedeng sabihin ko po na sabi ko nga sa inyo is like kung sasakit lang naman po, alam ko po 'yun, no? And in and out po, di ko ma-check po kung bakit lumalabas itong mag-asawa sa future mo. And pwedeng sabihin po natin na pwedeng ikaw, pwedeng iba, no? Pwedeng sabihin ko nga sa isip ko nga na baka sawong-sawong lang, no? Kung sawong-sawong lang baga, dinidisturbo lamang kayo, no? No? And tingnan natin sa Lenormand kung ganun pa rin po ba, no? Lenormand, parang ano siya mula December 22 hanggang January 19. Lenormand to, no? And Capricorn tayo. Ang Capricorn sa ngayon, pwedeng sabihin po natin na ano, so, hindi talaga maganda, guys, no? Pwedeng sabihin natin na si Capricorn po ngayon, parang nasa crossroad po siya. And ang crossroad po is, imaginein mo, yung parang nasa gitna ka po ng daan, hindi mo alam kung liliko ka, kaliwa ba o kanan o didiretso ka ba. No, ang sa akin po, bakit po gagamitin mo tong crossroad na to na parang nasa gitna ka po ng daan and isipin mo kung saan. Like ano ba, like sa meditation baga, ano. Maraming klase ang meditation, guys. Pwedeng sabihin po natin na you're looking for something or pwede din po na bayaan mo lang po na silang magbibigay sa iyo or something that you don't move. No, lahat po yung tatlong klase po siya ng meditation. Ngayon po, bakit hindi mo gagamitin po? Kasi ito kasi masasabi ko na lahat po siya negative, no? Etong the garden negative po siya, the crossroad is negative po siya, the whip is also negative. Pero depende siya kung saan po siya nakalagay. Since na ito lahat, so masasabi ko na ang kalagayan mo talaga ngayon is like pwedeng sabihin po natin na you are very very confused, no? And hindi mo alam, kaya po pagtingin ko dito sa card, ikaw din po, parang confused ka po masyado. Now, pwedeng sabihin po natin na imaginein mo na parang napunta ka sa daan po na meron sa crossroad na tawagin. 'Di ba? No, kung tawagin po natin ang crossroad, makita po natin dito na para makita ninyo, 'di ba? Ang crossroad po is ganito. Okay? So, ganito din po siya. Yan po ang crossroad. Now, ganito po siya, no? So, parang sa atin sa daan po ba na mayroong kaliwa, kanan, harap to. Imagine din po yung parang switch po ng remote control. No, bakit hindi mo isipin po na nasa gitna ka po and wala ka pong pipiliin? Walang kaliwa, walang kanan, walang harap, walang likod. Basta nandyan ka lang po. Actually, ang meditation po na ito is very good by clearing your mind. I-clear mo yung mind mo, hindi mo isipin kung saan ka, kakaliwa ka ba, huwag mong ano nangyari sa kaliwa mo, ano nangyari sa kahapon mo, anong nangyari sa kinabukasan mo, huwag mong isipin yun, nasa harap mo, sa likod mo, no. Piliin mo na mag-isa ka po dyan, huwag kang matakot, mag-isa ka po dyan, no? Isipin mo lang po na mag-isa ka dyan, and then just clear your mind. And then papasok po sa iyo ang pinakamalaking entity, alam po niya kung saan ka pupunta. No? Pwede naman sabihin po natin na habang natutulog ka, o no, habang papatulog ka. No, 'di ba pag natutulog kayo, like meron pa kayong iniisip niyan, bakit mahiga ka lang po diyan and walang didisturbo sa iyo, and parang ikaw lang, and then imagine mo na nasa crossroad ka. And pakinggan mo lang, no, kung may dumadaan man sa iyo, parang madadaanan ka lang, kaliwa, kanan, harap man o likod man, may makakasalubong ka, parang kaluluwa ka lang ba na lahat siya na ano lang sa dumadaan lang po sa iyo, no. No, nakaisip na ba kayo ng ganyan? Pag naisip mo kasi ng ganyan, then if you stay for that long enough po na makakatulog ka, and then mapunta ka po sa lugar na ikaw mismo ang nakakaalam kung nasan ka. No? Mahirap kasi, guys, na ano, ang hirap po kasi natin na sabihin natong mali ka, mali ako, mali sila, mali din ito. Kasi actually, sa astral po kasi walang mali, walang tama. Kung ano po yung pinaka-consistent mo. Ito kasi ang mahirap kasi pag iniisip ng isang tao,
Halimbawa po nagdadasal siya, nag-iisip po siya na nagdadasal po na sana po bigyan po siya ng bigas kasi ang alam niya wala siyang bigas, 'di po ba? Ang alam niya wala siyang bigas, so nagdadasal siya ng bigas. That is also a prayer, that's also a meditation. So seek something out na wala siya. Now, how about na huwag mo nang isipin 'yun. Isipin mo lang po na wala po, like wala ka pong pakialam. Left or right, wala po ikaw pakialam kung ano man 'yan sa likod. Just be. Just be. Just ikaw lang po 'yun. And then totally pagka nagkaroon po ikaw ng idea, so itong mind mo na punong-puno na po ng mga information, mawawala po 'yun. And then makikita mo talaga kung nasaan ka, ito pala ang gagawin ko, ganito pala. Although sabihin po natin na that is your higher self, pero pwede sabihin po natin na ikaw lang din po 'yun. Nagkakaroon ka lang po ng idea ba dahil po ang isip mo para siya nag-iimti. Nag-iimti siya. Nagkakaroon po ikaw ng pagkakataon po na makapasok po yung higher entity mo para malaman mo kung ano. Kasi kahit saan ka man pupunta, kahit sa kaliwa, kahit sa kanan, puro mali. No, mali ako sa intention ko ngayon na nandito po ako because I'm in physical world. Pero parang lahat po siya ba hindi tumutugma sa kung anong gusto mo. Kasi ang crossroad talaga sa kanya is like more on confusion. Para more on hindi ka po malilito, pwedeng sabihin po natin na tumayo ka po diyan and hayaan mo po na everything is settled para hindi ka na po hindi po yung ego mo ba yung sarili mo na ganito ang dapat mong gawin. Kasi dito kasi sa card ko, kahit anong pipiliin mo, puro negative siya, no? So, bakit hindi na lang yakapin mo ito lahat and then baka makita mo po kung ano po ang solusyon kang problema mo. Okay po, Capricorn, maraming salamat po sa inyo and see you again next time. See you. Bye.